Hello, pag-usapan lang natin very quickly ang prostate biopsy. Dahil marami-rami ng mga nag inquire through this page and other channels about prostate biopsy. Kung bakit ginagawa, kailangan ba talagang gawin, at paano ginagawa. Okay. Medyo malalim at extensive talaga yung reasons for prostate biopsy, but at least now we'll tackle yung pinaka basics of it. Okay? Biopsy means kukuha ng sample ng laman para basahin sa laboratory, basahin under the microscope, at malaman kung anong klaseng tissue yung nakuha. Prostate biopsy, ibig sabihin, ang kukunan mo ng laman ay yung prostate. Basically, if you're performing a biopsy on the top of your head, you're trying to rule out or rule in prostate cancer. Gusto mong malaman kung may cancer o wala. So, depende yan sa history, family history, symptoms mo, laboratory results, PSA results, and isa sa pinaka-importante, the physical examination ng prostate mo bago kayo umabot doon sa point na magsasuggest ang urologist mo ng biopsy. Pero pag umabot kayo sa point na magsasuggest ng biopsy, ibig sabihin, merong kahit papanong paghihinala na baka merong maliit na tsansa or merong chance na yung prostate mo ay harbors cancer. So, yun. Okay. So, yun ang gusto mong malaman kapag nagpo-prostate biopsy. Okay. So, prostate biopsy, this is just for men. Ha? Mga kalalakihan lang. Lalaki lang ang merong prostate. Okay? Kung meron tayong females ngayon, ang kababaihan na nanonood, para sa inyo rin to panoorin, at least, alam nyo, for your husbands, for your brothers, sisters, lolo, lola, at least meron aware kayo kung somehow the basics of prostate biopsy. Okay? So, sige, sabihin na natin na, sabi ko, di ba, medyo malalim yung malalim at extensive yung part na bago tayo umabot sa prostate biopsy. Pero sabihin na natin na sinuggest sa inyo na ng inyong urologist na kailangan kayo i-biopsy. Ano yung gagawin? So, I'll just show some illustrations of how prostate biopsies are being done currently in the practice of urology. Okay, so, never mind this new standard for detecting prostate cancer. The standard for detecting prostate cancer really is, yung definitive is if you have a biopsy. Isa sa mga reasons na nagba-biopsy kami is kapag meron kang nakakapa by digital rectal examination, pinapasok namin yung daliri namin dito sa bandang ito ng puwitan kung nasan yung probe, kinakapa namin yung prostate. Kapag may nakapa kami dyan na hard nodule, bako-bako, matigas, medyo bilog-bilog, hindi rubbery in texture, then we will suspect somehow na baka merong cancer yung prostate. Okay? Pero hindi naman siya laging cancer. Minsan may tinatawag kaming GUTB, genitourinary tract tuberculosis. So, kapag may TB, pwede ring matigas-tigas ang prostate. Pag post-infectious, pwede ring matigas-tigas ang prostate. Pero paano malalaman mo ba gamit lang yung daliri mo? Hindi. Kaya, ang pinakamainam ay i-biopsy. Okay? So, itong nakikita ninyong nakapasok sa rectum, sa puwitan ng lalaki, ay ultrasound. Ito yung tinatawag na transrectal ultrasound. Okay? So, iba siya dun sa ultrasound na handheld na nilalagay mo dun sa tiyan, di ba? Sa puson. Makikita rin naman yung prostate doon. Pero ito kasi, mas malapit ka sa prostate, mas ma-approximate mo yung size ng prostate, and kailangan mo siya for needle guidance. Okay? Makikita, ito kasing mismong pinapasok na probe, na needle, kita yan through ultrasound. Okay? So, habang nilalagay, habang nakatapat yung mismong ultrasound probe
tutusukin ng biopsy gun, biopsy needle, yung area of interest. Okay? Kita naman ito sa ultrasound. Ito, di ba? Parang yan. Yung kakaibang area. Ito, it represents na parang siya yung cancer. Itong area na yan. Tina-target yan para makakuha ng sample at mapadala sa laboratory. Pero routinely, kumukuha rin sa iba't ibang parte ng prostate. 12, usually 12, yung standard. 12 shots. Kumukuha kami ganyan. Okay, ito yung transperineal biopsy ng prostate. Nakita nyo? May nakapasok na probe, pero yung tusok doon sa may perineum. Ang tawag dito sa area na to, perineum. Kaya transperineal, through the perineum. Okay? Sinasabi na pag kinumpara mo daw yung transrectal at transperineal, mas mabilis daw yung healing, less daw yung infection, yun ang sinasabi sa literature. Pero, hindi naman masama rin na yung ginagawa na transrectal na biopsy. Nakita nyo to? Ganun din. Merong probe, ng ultrasound probe dito, pero yung daanan ng needle is also through the rectum. So, ang tusok ng biopsy gun is here. Through the rectum. Tutusok ka palabas dyan. So, bubutas ka dito. Tusok dyan, through the rectum, instead of through the perineum. Diba? Dito yung perineum, ito through the rectum. Parang ganyan yung itsura pag tumusok. Okay? Ganon din. Ultrasound guided pa rin hanggang ngayon. Okay? Tapos, kapag nakuha na yung sample, edi papabasa na doon sa laboratory, sa pathology, babasahin siya ng pathologist at malalaman mo kung ano siyang klaseng kung anong klase yung tissue na nakuha mo. Benign ba? Or, excuse me. Excuse me po. Benign ba? Benign ba or malignant cancer? Okay? So, at least ito pinapaliwanag ko lang dahil at least kung ano ang prostate biopsy and the two ways on how we get samples of prostate tissue using a biopsy gun, yun ang tawag namin, biopsy gun, and a transrectal probe, ultrasound probe. So, guided naman yan ng ultrasound kapag tumutusok kami. Okay? Relevant question. Bago na biopsy tatay ko, ay sinabi ng doc niya na mataas din ang PSA result niya. Okay. Like what I said, na dapat pag iba-biopsy ang pasyente, meron dapat indication for biopsy. Hindi kayo iba-biopsy ng routine. Hindi kami nagba-biopsy ng routine lang. Okay? Kailangan merong indication. Like, mataas ang PSA, merong hard nodule, pero ingat doon sa statement na yun, hindi porke mataas ang PSA ay ka-biopsy na. Because there are other reasons, there are other conditions that can increase the PSA level of a male patient. Okay? Ang PSA ng lalaki pwede mataas kapag may prostatitis, kapag namamaga yung prostate. Ito mismo. Yan. Kapag namamaga yan, pwedeng tumaas ang PSA. Through instrumentation, kapag naglagay halimbawa ng Foley catheter or manipulation, halimbawa ganyan, pinalpate, theoretically, tumataas daw ang PSA ng lalaki na merong na nagkaroon ng previous manipulation or instrumentation. Okay? So, hindi lang yun ang dahilan ng hindi lang mataas na PSA, hindi porke mataas na PSA, ay babiopsy na. Yun ang tamang statement. Okay? So, kahit pa paano, at least sana napaliwanag ko sa inyo the basics of prostate biopsy and how we do prostate biopsy to our patients. Okay? I hope you never experience this. Or you or your loved ones never experience this. Kasi, syempre, kapag na-biopsy kayo, there will be a chance, there is a suspicion that you may
may have cancer. And cancer is never okay. Prostate cancer is still cancer. So, I hope talagang hindi nyo ma-experience ang mabiopsy anywhere in your body. Okay? Pero, when needed, this is a relatively relatively minor procedure that you can undergo ng outpatient basis, unless may ibang problema. Okay? Outpatient lang namin siya ginagawa. Pag ginawa siya sa umaga, uwi kayo ng umaga or bandang hapon, and the results usually take 3, depende sa laboratory na magbabasa. 3, 5 days, depende yun. Tsaka kung kung hindi kailangan ng confirmations pa sa iba't ibang pathologists. Okay? If you have any questions about prostate biopsy, you can comment them here or send me a message through this platform or any other platform that I have on Instagram, TikTok, YouTube, pwede rin. Okay? Sige. I don't think we have other relevant questions here. But, sige, basahin lang natin. Azoospermia, on next live, pwede, pag-usapan natin yan. Kapag nakapang maugat sa balls, ultrasound can determine if the vascularities of your spermatic cord and testes. So, have it checked first before you perform any procedure. Have it checked first para alam nyo na necessary yung procedure na ipapagawa niyo, kung kailangan ba o hindi. Wala. Okay. So, thank you very much for watching, and send in your questions if you have them. Alright? Okay? Ako po si Dr. Drew, urologist. Thanks for watching.